Hello guys, pakita ko lang yung underseat ng unit natin, kung ano yung laman niya. Ito, dito po yung susian, tapos yung upuan detachable po yan, pwede pong tanggalin. Ayan, matatanggal po siya pagka sinusian nyo na po. Ayan, pwede nyo patong dyan sa likod or saan. Ayan, tapos yan yung loob niya, yung battery. Eto, take note guys yung battery niyan may takip siya, anim na piraso na takip. Tumatalsik po yung tubig ng battery, yung ano ba tawag doon, water solution. Acid po yun guys. Kapag tumatalsik po yun, natatapon, yun yung nagko-cause ng kalawang sa mga tornilyo pag kat yung flooring niya o yung so katagalan magkukos siya ng kalawang. So may mga tornilyo yan sa baba, kinakalawang guys, kasi pag tumatakbo yung unit, ayun, tumatalsik siya. So ginagawa ko, tinatakpan ko po yan ng basahan sa ibabaw ng yung may anim na takip, para lang hindi siya tumatalsik sa baba. Ayun, kaya dapat chine-check po natin lagi yung tubig niya ng battery, kasi pag yan naubusan, konti na lang, so nagkukos po yan, nagiging humihina yung battery or nawiweak yung battery. Ayun, so check po natin lagi yan. Ayun, tapos kung may budget naman kayo, pwede nyo namang palitan yan ng yung ano ba tawag doon, yung maintenance free na battery. So ito kasi hindi siya maintenance free. So nilalagyan po siya ng water solution, yung tubig. So mini-maintain siya. Kung masipag ka naman mag-maintain, okay naman siya. Ayun, check nyo lang lagi yung level ng battery. Tapos ayun, okay na. At least mahaba naman yung lifespan yan pagka na-maintain mo lang na maayos. Tapos guys, ito yung gulong. Tapos yan yung fuse box niya. Then ito, pakita ko guys kung paano siya tanggalin. Ayan, ikutin lang po yan. Tapos ayan, yan yung lock niya. Then ito, pwede mo na siyang ayan, tanggalin. Ayan, ito yung gulong niya. Ayan. Pansinin nyo guys, yung lagayan ng gulong, butas po yung sahig, yung pinakailalim, yung flooring niya. Ayan guys, so tignan nyo, butas po. Tapos eto yung masaklap, eto yung toolbox niya. Pag eto nahulog, ewan ko na lang kung saan mo pupulutin yan. Tapos yan yan lang yung nakatali sa gilid. Ayan. Ayan. Yan yung mga toolbox niya. Malaki ng butas pag yan nahulog, naku, lagot. Buti kung may nakasunod sa'yo, titimbrihan ka. Tapos yan. Tapos ayan yung battery niya. Ayan. Yan yung lock niya. Lock ng ng upuan. Tapos guys, yung bagong labas pala ngayon na unit, yung pansin nyo yung fuse box na yan, nasa baba po siya ng flooring, no? Yung bago ngayon nasa ibabaw na, nasa taas na siya. So pinatong nila. So baka iwas siguro pag yung lumulublob ka ng baha, para at least hindi maabot. Tapos guys, ito yung ito yung tools niya. So pakita ko kung ano laman ng tools niya. Yan, yung pangkaraniwan na tools ng isang motorcycle. Yan, mayroong pangtanggal ng spark plug, may mga open range, yan, may flat screw, star screw. Yan, yung pangkaraniwan lang na toolbox ng isang motorcycle. Saka yan. Ito yung jack niya. Yan, yung manual ba tawag dyan, yung parang sa mga multi-cab din yan, yun saka yan yung sa gulong ata yan nilalagay. Tapos yan yung pang ikot ng tsaka yung tire range nya. Ayan, number 19.
So, yun lang po. Yun lang ang laman ng toolbox. Saka, yun lang po. Note lang po. Ingatan po natin. Itali po natin ng maayos yung tools niya. Kasi, nandyan lang po yan nakaipit sa gilid. Tapos, ang laki po ng butas ng ilalim ng ng flooring niya. So, talagang pag yan nalaglag, goodbye na yung toolbox mo. Ayan, kung meron kang ibang lagayan na mas safety, yun, pwede mo mailagay sa likod. Well, at least dito, may lock siya guys. So, mas medyo safety siya pagka yung sa nakawan, ganun. Pero, yun nga lang, pag hindi mo na itali ng maayos, pag nalaglag yan, tapos. So, yan guys, ingat lang. Secured natin yung gamit. Yan lang, thank you.